panghuli ay so dito naman ho ay naniniwala naman kayo na talagang si Pangulong Marcos Jr. ay talagang determinado. Yung parang yung narinig kay Pinoy tungkol sa PDAP-SCAM talagang may naipakulong. Dito ho, nakikita niyo naman ho na talagang determinado ang Pangulo, bagamat binabanggit yung kanina yung kanyang Palace Press Officer medyo parang nakahiwalay ng landas. Well, alam mo kasi, let me go back to 2018. Umakyat siya sa Baguio at nakapag-usap kami in private. So tinanong ko sa kanya, Sir, Senator, what is your motivation? Ang sabi niya, to redeem the Marcos name. So siguro ito yung niya, effort niya, no? Siguro yung past 3 years na-realize niya na may kulang pa. Kulang na gawa niya, no? So etong, you don't simply, blurt out, mahiya kayo kung hindi ka determined. And addressing that message to the lawmakers, Hindi naman in-address yun sa kahit sino-sino lang. Specifically to the lawmakers. Who pretended to be one day. Diba? But nonetheless, at yung ginawa niya ngayon na nire-reveal na niya, unti-unti niya nire-reveal. So, probably he has his strategy. And let us wait for the end game. Ang end game naman na gusto natin makita dyan is someone needs to be sent to jail. Hindi lang dapat contractor. Kasi yung contractor, although naghahanap buhay lang yan at walang magagawa yan kasi doon sa paghahanap buhay nila, makikisakay na lang sa sistema. Diba? Makikisakay sila sa sistema. Yung DPWH, ayan, dapat yan, isa din dyan, makulong yan. Alam mo ba, meron akong kilalang isang contractor na sabi ko, may matino ba sa Kongreso? Meron naman, matino. Sa DPWH, may matino ba? Ay, wala, Mayo. Walang matino dyan. Sabi niya sa akin. Isipin mo, prominent yun ako na wala matino yan. Sabi sa akin ba naman, ako nalungkot ako na sa DPWH, wala palang matino. No? Pero ang pinakamagandang makulong dapat yan, ay talagang politiko. Dapat may makulong yan. At miyembro ng Kongreso, dapat makulong dyan. At talagang marami dapat silang makulong yan. Pati DPWH? Dapat ho. Sama-sama na ho sila doon. Magkita-kita sila sa isang selda doon.